Si Pangulong Bongbong Marcos nung isang araw nagpunta dyan sa Batangas. Ito, good news na naman ito, ka-coffee ng mga ka-BBM. Nagpunta siya dyan sa Batangas para sa ceremonial switch on ng kauna-unahan po na hybrid agro-solar and battery storage system. Kaya patuloy muna kita, maganda yung comment nito, Shakira Bakero. Dapat sige. Si Marcoleta unang luluwi sa baha. Walang ginagawang bobo ang mga Pilipino, tapos itong mga taga-UP na nagrarally si PBBM at SMR pa ang pinagbibintahan na kurap, kala mo mga walang aral. Galit to Galit yung Shakira. Ma'am Shakira, chill lang tayo. Linurin sa ba? Sige, continue tayo. Sa pagpunta po ng presidente dyan sa Batangas, pinuntahan niya po itong City Core Solar Batangas 1 Power Plants. Ito po yung kauna-unahan nga po na hybrid agro-solar and battery storage system na nagsusulong po, nagpo-promote ng cleaner energy para po sa kinabukasan natin at magbo-boost po ng food security. Anong ibig sabihin ng agro-solar? Ibig sabihin po, yung nakikita nyo mga solar panels, di ba? Yan po yung kumukolekta ng enerhiya mula sa sikat ng araw. Sa ilalim niya, kaya agro po, pwede mong taniman yan. So, double purpose na ma-maximize mo po yung lupain. May production ka na ng kung ano man yan, kung itatanim mo, mais, kamote, o kung ano man sa baba, sa taas naman, nag-generate ng revenue. Ang maganda rito, may battery, may storage system ito, battery storage system. So kapag medyo hindi maganda yung sikat ng araw, may magagamit ka. Kasi po, kakopi, ang solar panels po, matakaw sa lupa. No? Matakaw sa lupa yan. Kung magpo-produce ka ng malaking enerhiya mula sa ito sa solar na to, kailangan mo ng malaking lupa, malaking space para mas maging productive pa yung lupa, no? Para mas maximize yung gamit ng lupa, pwedeng tamnan yung mga gilid-gilid na lupa. Kaya tinatawag na agro-solar so project. ito, yung araw, kukolektahin ng mga plates na yan, di ba? Yung sikat ng araw. Para i-convert ng energy ngayon, i-store doon sa battery. Yung malaking mga battery pala, yung mga parang container van na yun. Ngayon, doon sa battery na yun, magmumula yung kuryente ng mga kababayan natin. Kasi palirista, yung traditional solar system, walang battery ata yun. Walang battery yun. Kung meron man excess na nakukuwang enerhiya mula sa solar, no, tapon na yun. Sayang na yun. With this hybrid, kaya tinawag na hybrid dahil may battery system. Yung lahat ng sobra sa consumption, no, iipunin. No, naiipon. At kapag dumating yung time na may maulan o may pangangailangan na pwedeng gamitin yon. So, kapag brownout, pwede pala gamitin yan. Pwede, kahit sa gabi. Or kunwari, may consistent rains na walang sikat ng araw. Yung battery units na yon or battery system na yon, pwedeng gagana. Doon manggaling. Yun yung mga battery, yung parang container van na yun. Yes, yung yan yung battery. Yan yung malalaki. No, kahit si Ramon Ang, meron din siya ganyang mga projects Saka si MVP. So dapat pala bawat lugar may ganyan. Kasi sa tingin ko Batangas talaga may kinabang dito May pinuntahan akong bansa na wag na natin pangalanan kung anong bansa yan. Ang kuryente nila 1 peso and 50 centavos lang kung i-convert natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi umaabot tayo ng 12 per kilowatt, 'di ba? Alam mo ang style nila, ang strategy nila mga ganyan. Mga hybrid. Kasi alam nila tapos may model din sila, diba? Ito bulubundukin, o ito lagyan natin ng turbines, diba? Ito matubig, ito lalagyan natin yan. Kumpleto. Renewable energy yung ginagamit nila. Actually, itong ginagawa ng presidente natin, pasok yan doon sa hangarin niya na pagsapit ng 2040, yung energy mix natin, yung generation energy mix natin, 50% renewable na. Kasi masisira din ang renewable, kasama na yung wind energy, geothermal, solar, etc. No? Kasi nga, nasa 20 pa lang na tayo Simula nang pumasok bilang presidente si PBBM, no? Naging medyo high-tech na tayo pagdating sa pagpuproduce ng energy. Kaya meron na pong mga ginagawang projects ngayon, yung mga wind farms, no? At saka yung sa yung offshore yung floating floating mga wind sa Magat Dam actually hindi ko ata pwede sabihin niya pero they're planning na magkaroon ng mga floating solar sa Magat Dam. Yun yung wave ng tubig ng dagat. Kasi ganyan din, lalagyan mo ng parang solar panels kasi nagagamit mo yung space. Kasi parang may nakita akong yung alon ng dagat parang may hinahampas na aparatos.
kada galaw hydro yun. Hydro. Hindi, mayroon pa iba. Wave energy yun. Iba yung wave energy sa hydro. Yung sa hydro normally, kinukuha yan sa mga dams. Diba? So itong ginawa ni PBBM na to, marami na to di ba? Hindi lang ito Hindi, maraming projects. Alam ko mayroon pa sa Palawan yan Napakarami. Hindi ako nagkakamali, daan-daan na yung projects na tungkol sa renewable energy. Sa solar, Kasi ang target nga natin, by 2040, at least 50% na ng energy mix. Bakit ngayon? Ilang percent? Ngayon, nasa 20 to 25% pa lang tayo. Mataas na rin pala. Target pa, nakuha ba ni PBBM yung target niya na yan? Magmumura ba yung kuryente ng mga natin dyan? Kasi malaking bagay yan dahil wala namang bayad ang sun Correct. Diba? Magastos nga lang ang talagang technology or yung capital, no? Malaking capital ang requirement, pero yung sun, wala namang binabayaran. At saka, malaking bagay dyan, sa climate change. Diba? Kasi nare-reduce mo yung carbon dioxide emission mo. Diba? Nakatutulong ka sa kalikasan. So kung magmumura na yung kuryente natin balang araw, hindi na kailangan yung tukay ni Marcoleta. Hindi na. Hindi na iboboto lalo yan. Kasi mukhang hindi naman tayo ibibigay. Alam niyo ba sa Ilocos Norte, because of yung windmills na pinatayo ni PBBM, mga bahay doon, ang binabayaran lang na kuryente, less than 200. Wow. Diba? Ang laking tipid. Ako, malaki kasi kuryente ko. Sana magkaroon rin ng ganyan sa NCR, no? Kung di nga lang pinalitan si Apo Lakay Senior noong 1986, dapat mababa lang halaga ng kuryente natin. Kaya nga yun ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, ibalik sa mga plano ng ating dating Pangulong Ferdinand Sr., no? Napabayaan kasi. Pinabayaan Isipin, napakalawak niya, no? Correct. Ang lawak talaga. Oo. Actually, may surplus. Napakalaki ng surplus na yan no? Kaya maganda yung storage system ng battery. We have to commend din yung private sectors kasi makikita mo talaga yung commitment ng mga pribadong sektor na tulungan itong gobyerno, itong administrasyon natin para makamit yung mga hangarin ng administrasyon. Kasi without them, hindi mo natin ito magagawa Copy yung mga business leaders natin, yung mga malalaking pamilya na may malalaking negosyo. Halos lahat sila ngayon may kanya-kanyang project sa renewables. Grabe, no? Yun ang maganda. Ayala, no? SM Group, no? Robinsons Group, yung MVP Group, no? Ramon Ang Group, tapos may Pure Gold Group, Aboitiz Group, lahat sila meron silang renewable projects. Kasi mabait si PBBM kaya tinutulungan nila matupad yung pangarap ni PBBM. Correct. Bakit hindi nangyari nung nakaraan din? Kasi busy. And may mga policies din kasi. Ayaw ano. Nakantin mo yun. Tanong ko, seryoso ako sa tanong mo, kasi puro lang paghahalik ka ginawa Nagkaroon din kasi ng mga reforms. Malaking bagay din kasi yung ginawa ng administrasyon ni PBBM. Teka lang. Shoutout kay Talakera nanonood sa atin. Hey, mother! Happy viewing sa'yo. Pebbles, Madam Pebbles, kamusta namimiss ka na rin namin? Halika na, punta ka na dito para pwede ka namin mag-guest. Uwi ka muna. Uwi ka muna. Last na to, idagdag ko lang, no? Yung factor din kung bakit marami nag-invest sa renewable energy, kasi malaki yung incentives. Binago, nagkaroon ng reforms dyan, binibigyan ng incentives yung mga organization na mag-engage into renewable energy. Correct. So malaking bagay yan na ginawa ng administrasyon ni PBBM. Tapos, binigyan pa sila ng tinatawag na fast lane. Correct, green lanes. Green lanes sa pag-establish ng kanilang negosyo, hindi na sila pahihirapan sa mga requirements. Mabilis nila mauupisan ng kanilang mga renewable energy projects. Correct, galing. Hindi lang yan, may pabahay pa yan. Alam ko. Ito, sige. Mula sa Batangas, syempre, nagpunta naman yung ating presidente, dyan naman po sa Laguna. At alinsunod pa rin po ito sa kanyang programang pabahay, no? Pabahay para sa mga kababayan natin. Ito naman po yung sa Laguna, mahigit 1,000 po, if I'm not mistaken, 1,099 po na mga bahay ang inaward po sa mga kababayan natin na na-relocate dahil sa railway project. Ito pong mga pabahay na ito ay babayaran muna nila, sa kanila na ito, no? 800 pesos kada buwan. And then mapupunta na po sa kanila yan. Medyo magaan po itong 800 pesos. Copy, starting on the second year yan. Correct. Yung first year, wala mo na silang babayaran. Starting second year, magbabayad sila ng 800. Tapos mag-i-increase lang yung 800 every 5 years. Tingnan mo kung gaano kaganda, kung gaano ka-easy para sa mga mahihirap na bayaran yung kanilang house and lot. Pero yung quality nung pabahay, hindi pang mahirap hindi talagang maganda. Nakita mo yan. Nakita niyo yung video ko, viral yun. Nakita niyo parang condominium na maliit yung bahay na pinagawa ni PBBM. Sementado, lahat sementado, walang hindi yung pag ginanya mo yung hollow blocks masisira, hindi ganun yung ginawang unit ni PBBM. Napakaganda. Yan. Kasama ba yung mga sofa? Hindi, doon na sa may-ari. Yung model unit po, no?
Konkreto po yan. Walang mga ano dyan. Walang kahoy dyan. Kahoy lang dyan, pinto. Tingnan nyo. Yung sala. Maganda kapag naayusan Tapos 2 kwarto po. So mag-asawa, saka sa anak. So pwedeng for family of 5 itong housing na to. Kaya sa mga nyo naman yung CR. Kaya sa mga dilis na nanonood dyan, pwede kayong mag-apply dyan para sa lahat yan, ha? Sa pagkapabahay. At ang maganda rito, sustainable. Kasi alam niyo naman yung mistakes ng previous administration. O i-relocate mo sa malayong lugar, ang tendency, walang eskwelahan, walang palengke, babalik sila. Magiging informal sector. Hindi na ganun. Dito hindi. Kasi sabi mismo ni PBBM, papatayuan niya ron ng plaza, eskwelahan, market, at kung ano-ano pa na simbahan na mapapakinabangan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. May plaza pa. May daycare center din daw pala. May multi-purpose covered court. Tsaka tricycle terminal. Dapat talaga magkaroon tricycle terminal dyan. Alam niyo kung ano yung address niyan? Yan po mga kayaya, mga ka-BBM, ay nasa San Bartolome, San Pablo City, Laguna. Gusto niyo pong sabihin ko kung anong pangalan ng subdivision? Southville ba yan? Hindi. Napaka-social po. St. Bart's, Southville Heights. Tanong mo, bakit St. Bart's? Ha? San Bartolome nga Barangay San Bartolome Yun ba ang English ng Bartolome? Hindi, ginawa nila St. Bart's kasi abroad, merong kilalang subdivision na St. Bart's o lugar na St. Bart's. San Bartolome, talaga pinaganda. Tingnan mo. Maisip mo bang housing project yan ng low-cost housing yan? Hindi. Dahil sa pangalan pa lang, panalong-panalo na. Sabi ng mga netizens, mura naman, sana all. Kasi bro, mo 800. Kung magrenta ka ngayon, 10,000 ka magrenta yan. Kasi nag-interview kami dyan nung umaga, wala pa si PBBM. Yung napagtanungan ko nga dyan, 700 yung upa nila Ang mura pa yun. 700. Kasi nasama ko sa vlog ko yun 700 ang upa nila. Siguro yung iba may 800. Okay, dadagdagan na lang 100. So yun na yan. Kahit sabi mo 800, mura pa rin. Kaya kami ng tinanong Yung tinanong ko yung tindahan. Ayun. Na katabi nung St. Bart's. Pero si Palerista, natanong niya yung mismo atang nakatira doon sa isang bahay. Kaya mas tama yung sinabi. Pero kung titingnan mo yung bahay, yung lugar na yan, grabe, napakaganda ng pagkakagawa diyan ng mga pabahay diyan. Halata talagang ginastusan at hindi substandard kasi wala ka makikita na mga tipak-tipak ng semento, mga bubong na may butas kasi kung naalala natin sa nakaraang administrasyon, mga reporter pa mismo nagsasabi niya sa mga report nila. Yung pabahay puro substandard. Ang daming open spaces na pwedeng gawin. Papagawa si Pangulong Bongbong Marcos ng mga playground dyan para sa mga bata. Laruan nila at saka iba pang mga facilities. Ang sabi dyan nung nakausap ko, dyan daw sa gitna pinagtatayuan ni PBBM, court daw yan at saka playground. Tapos yung sa gilid yung pinaparadahan yung pinagtatayuan ng tent na may aircon, jacuzzi. Hindi, clinic. Clinic. Jacuzzi. Tapos doon sa labas na yung eskwelahan, yung pinaparadahan ng mga VIP, doon na yung eskwelahan, palengke yan. Ganun kagaling ang isip ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Kailangan kasi hindi lang basta housing. At hindi lang yan. Kailangan talaga community na kumpleto. Community. Hindi lang yan. Lahat ng pabahay na pinatayo ni PBBM, may ganyan. Hindi lang ito. Kasi yan yung commitment niya. Commitment niya yan Natatandaan niyo yung pinuntahan natin kung di ako nagkakamali sa Bulacan? Ang condo style naman yun, no? Ang ganda rin, di ba? So, sa Bukawi. Sa Bukawi yun. Doon gano'ng kagagandang pinagagawa ng Pangulo para sa ating mga kababayan, no? Hindi po to puro hocus-pocus o yung mga proyektong malaking na under the table o kinikita ng mga dito makikita hindi talaga lahat ng mga contractor mga balasubas kasi ito maayos. Kung sila diskaya, dako. Malaking bagay ito kasi na naman yan. Malaking bagay ito kasi binibigyan mo ng dignidad yung mga kababayan natin na magkaroon ng sariling bahay. Napaisip tuloy ako kung mga contractor sa flood control lang gumawa niyan, siguro isang taon pa lang guguhulong. Malamang diyan yung pituan. Hindi double wall, isang pituan, isang wall lang. Okay, signal number 1 lang, lili pa rin na yung bubong. Sige. Last topic tayo for this episode. Kasabay po ng pagdiriwang ng 68th birthday ng ating presidente, nagtungo po siya sa ospital dyan sa Valenzuela at inilunsad po for the first time itong Love Bus. Dito muna tayo sa ospital sa Valenzuela. Ang presidente po tiniyak na yung zero balance billing na ipatutupad po ng maayos. May mga case studies tayo dito na aabot in total 3 million plus at
yung bill nila tapos wala na silang binayaran. Yung sa Valenzuela? Sa Valenzuela, yan. Kung ako nagkakamali, 3 pasyente. Yan, 3 pasyente. 3 million ang bill? Ang total. 3.5 million. Sige, isa-isayin natin yan. Si Delia Paanyo, 75 years old po, no, may acute respiratory failure. Ang bill niya po is 1.8 million pesos. Si Johnny Mercado, may sepsis, 1.1 million pesos. At ang isa pong bagong silang na sanggol, mahigit 610,000 pesos po yung kanyang bill. 0. Grabe, ang swerte nila, no? Wala silang binayaran. Ganyan kagaling itong zero balance billing ng ating Pangulo. Pero isipin nyo kung hindi si PBB ang presidente ngayon, paano nila babayaran yun? Wala. Kasi may mga pasyente na yun ang kinakamatay nila, stress sa pagbayad ng bill nila. Promissory note. May kilala ko niya, kaibigan ko mismo. Ngayon, isipin nyo 3.5 billion. Milyon na libre. Dahil sa zero balance billing ng ating Pangulo, no, yung average daily admission sa mga DOH hospitals from 3,297 umakyat ng 4,067. So dumami yung gumagamit o nagpupunta sa DOH accredited DOH hospitals, no? Government hospitals, dumami nagpupunta ng dahil sa zero balance billing. Bakit ka naman? Sino ba naman? Di ba ikaw dyan? Sayang eh. Tipid ka na. Kahit ikaw may pera, doon ka na sa makakalibre. Kasi maganda rin naman ang serbisyo ng ang magandang serbisyo ng maraming magagaling na mga hospitals ng gobyerno. Maraming magaling na doktor nasa private. May basahin lang ako kasi ito testimonial patungkol sa zero balance billing. Okay. May kaibigan ako na nagwo-worry siya kung saan siya kukuha ng pambayad. Hindi niya kasi alam. Kasi hindi siya active sa news na may zero balance billing, no? Sabi niya, tuwan-tuwa siya. Basahin ko verbatim Morning Joe. Joe kasi palayaw ko, no? Alam mo ba kagabi, kinabahan ako, bill kung magkaano. Pagdating ko sa billing station, thank you at nag-zero bill. Wala nang pila na napakahaba, paperless, supporting docs, ID, etc. Mabilis na process. Gamot, free naman kung ano ang available sa loob ng hospital. Thank you kay PBBM. Hindi yan BBM supporter pero ngayon nagpapasalamat siya dahil yung tatay niya na confined sa government hospital, wala siyang binayaran. Sipin nyo yan Sipin nyo yan. Napakalaking tulong ni Pangulong Bongbong Marcos hindi lang sa pagbubulgar ng mga corruption sa atin, kung hindi sa pagmamalasakit diyan sa mga kababayan natin. Sa mga pangangailangan. Siya talaga ang Mr. Malasakit, si PBBM. Hindi bogus. Kasabay niya, syempre may magandang regalo. Siya ang may birthday pero siya ang may regalo. Si PBBM, may regalo po sa publiko. Syempre itong Love Bus. Pero basahin ko rin, nakakatawa yung comment ni Teng Sednarnre. Yayam Dizon, paalaklakin mga DDS ng anesthesia para di nila maramdaman ang sakit. Palalaklakin. Hindi tinuturok palalaklakin na anesthesia. Balik tayo dito sa mga love bus sa Valenzuela. Mga electric ito Meron pong 20 na bagong electric love buses ang magbibigay po ng libreng sakay para sa mga PWD at senior citizen. Yung ibang mga commuters po, libre nyo rin pong masasakyan yan. Pero may oras lang po 6 a.m. hanggang 9 a.m. at babalik po yan ng 5 p.m. hanggang 8 p.m. po yan. Sa mga rush hour. Rush hours yan, no? For the whole month of September, libre po ang sakay para po sa lahat. Sa Valenzuela yan? Sa Valenzuela. So, ay binubuhay ulit natin. Andito po, pero ngayon, mas bago na. Hindi na kagaya yung dati na yung normal na bus. Ito, mga electric na ito. At malaking tulong ito para sa pagbawas sa pollution, para sa gastos ng krudo. At meron po tayong programa na para sa mga para sa mga PWD ay libre na, para sa mga senior citizens libre na rin, at malapit na lalabas na para sa mga estudyante may 50% naman na discount. Kaya nandito tayo para ma-testing kung talagang magandang takbo, mukha namang maganda. Kaya tangkilikin po ninyo ang ating bagong Love-Bus para makabawas pasahe at makapag-savings ng konti, mabawasan ng traffic, mabawasan ng pollution dahil nga electric, at malaking tulong po ito para sa ating sitwasyon dito sa Metro Manila na kung minsan napakatagal mag-antay bago dumating ang bus, napakabigat ng traffic, ang bagal-bagal ng takbo, na meron tayong binubugahan tayo ng exhaust ng mga bus. Yan, mababawasan na po lahat yan. Kaya ay kami natutuwa na dala namin. At siyempre,
nauna tayo dito sa Valenzuela dahil paano ko hihindian ang Senator Gatchalian, ang Congressman Gatchalian, ang Mayor Gatchalian, at saka ang Secretary Gatchalian. Kaya yung mga magigiting na Gatchalian. Kaya naman napili namin dito sa Valenzuela dahil alam ko kung sino man ang lungsod na kayang pagandahin ito gawin itong programang ito, ito pong ating mga magigiting na leader dito sa Valenzuela, mga Gatchalian. Kaya maraming salamat po at sana po itong aming bagong love bus ay mas maginhawa po ang inyong araw pagpunta sa trabaho at sa pag-uwi. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Wow, ayos. Galing talaga ni PBBM. Gusto ko pumunta ng Valenzuela. Tara, sakay tayo dyan. Oo, minsan sakay natin. Hindi mo na kailangan pumunta dyan kasi sa bawat lugar naman yan, magkakaroon na yan ng labas. Ang maganda yung mga stasyon nila, friendly sa mga PWD. May mga rampa, diba? So, hindi ka mahihirapan sumakay. At electric. Good for the environment. Ang lakas ng aircon yan, yung nasakyan natin nung nakaraan. Sa Quezon City. Oo, grabe. Malakas yung aircon. Talagang malamig. Hindi ka, kahit maraming nakasakay, ano? Hindi ka maiinitan. Ngayon, etong labas na to, gaya ng sinabi ni PBBM, matagal na to. Panahon pa ng tatay niya to. Binuhay lang niya ngayon. At ito ginawa niya libre. Oo, may dagdag pa. Libre. Libre. For the September, no? Pero may oras lang, no? Yes, 6 a.m. to 9 p.m., 9 a.m., 5 p.m. to 8 p.m. Kasi hindi pwedeng walang oras dahil kung walang oras, so 3 hours. Yan na lang aabangan ng mga commuter. Baka malugi naman yung mga September lang yan. Yung mga pasahero. Anyway, speaking of love, punta tayo sa ating paboritong Love for All. Paano yung sayo dyan yan? Paano yun? Hindi ko alam. Ganito. Love sa mga hindi Love for all. Ikaw gaya. Parang mali yung tono. Anyway, sige, katatapos lang po niyang Love for All mission dyan po sa Siargao. Sayang, hindi tayo nakasama. May pangalan tayo dyan. Andun yung pangalan natin eh. Busy kasi kami, kaya hindi kami nakaput. Sayang. Kasama kami sa Siargao, invited kami, hindi lang kami nakapunta. Busy sa namin. Hindi tayo binigyan ng ticket. Anyway, 2,000, more or less 2,000 po na mga kababayan natin na natulungan ng Love for All. Siyempre kasama yung mga services natin dyan, medical services, legal services, at siyempre hindi mawawala ang charity timba mula sa PCSO dyan po sa ating Love for All. Maraming salamat sa ating First Lady. At syempre, meron upcoming schedule ng Love for All sa Valenzuela. Yan, pwede siguro tayo sumama dyan. September 30. September 30. Sa Lapas Tarlac, October 25. Layo naman. Yan, sabihin ni Alicia, sige, nakalista na kayong app lima dyan. Kanina dito si Alicia. Di ba? Dinanood si Alicia. Oo. Ma'am, bakit naman? Oo. Kahit sa Tarlac na lang. Hindi, pero ito seryoso, September 30 sa Valenzuela, Lapas Tarlac, October 25. I-kalendaryo nyo na yan. Yung may mga sakit dyan na gustong ipakonsulta, yung mata nyo na malabo, yung ngipin nyo, gusto nyo ipabunot, gusto nyo magpa-blood chem, gusto nyo magpa-x-ray, naghiwalay kayo ng asawa mo, gusto mo abogado, yan, meron. Gusto mag-enroll sa TESDA, meron dyan. Gusto may problema kayo sa SSS, GSIS, PhilHealth and Pag-ibig, pwede kayo gusto mo kumuha ng seeds pananim, pwede rin dyan. Kompleto, Ricardo, siyan. Ang gagawin mo na lang, gumising ng umaga para pumunta po dyan kasi napakaraming tao dyan. Alam naman natin, huwag na tayo paligo-ligoy pa, si Speaker Martin Romualdez buwaba sa pwesto bilang speaker. At syempre, maraming mga nagulat kasi maraming mga Pilipino ang nagmamahal dito kay speaker. Sa katunayan, para sa maraming Pilipino, si speaker ang pinakamagaling sa kanila. Kasi tingnan nyo sino bang speaker yung maraming binabaan ng mga mahihirap? Sino yung speaker na maraming binigyan ng ayuda? Correct. Sino yung speaker na maraming tinulungan ng mga mahihirap doon sa hospital bill nila? At ilagdag ko rin, sino yung speaker na ginawa niyang nagkakaisa kahit na magkakaibang partido yung House of Representatives? Diba? Solid. Ako yung sinasabi ni Mark Ian everyday, na kinikwento niya tungkol sa mga taong nilalapit niya sa Tingog Party List at sa Office ni Speaker Martin Romualdez. Grabe ang serbisyo na binibigay sa taong bayan, lalo pagtungkol sa mga medical needs. No? Very proactive ng grupo ni Speaker Martin Romualdez in helping the people. So yun ang nakakabilib. Ako wala akong personal experience as far as yung mga ganong klase. Pero
sa nakikita ko at sa mga naririnig ko mga kwento ng ating mga kaibigan, no, mapapahanga ka sa ginagawa ng ating speaker. Tsaka ito si speaker lang, yung nag-iisang speaker na nag-imbita sa amin na umattend ng SONA. Oo nga, no? During his admin, At saka tingnan nyo yung open by cam, siya lang po gumawa niyan. Wala nang ibang speaker. Alam nyo ba yung open by cam? Yan yung pwede mong bantayan. Yung deliberasyon ng budget ng Pilipinas. Kahit simpleng tao ka, pwede ka magbantay, di ba? Inimbitahan yung mga civic groups. Actually, nung sinabi ng presidente yan, nang mahiya naman kayo, yung famous line na yan sa kanyang State of the Nation address, immediately, ang ginawa ni Speaker dyan, budget reforms. Di ba? Gawing mas transparent yung deliberation natin ng budget para malaman kung sino yung mga nag-i-inserts, ano yung mga taktika ng mga mambabatas para mailusot yung kanilang budget na eventually nagagamit niya sa korupsyon. So bilang pasasalamat natin sa serbisyo ni Speaker Martin Romualdez at sa pagtulong niya sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, meron po tayong video rito na ipi-play para pagpapakitang pugay at pasasalamat kay Speaker Martin. Okay. Sige, maya-maya daw. Inaayos pa yung yung video. At medyo may ginagawa yung namin. So kayo, anong masasabi niyo sa palitan ng liderato ngayon sa Kongreso? Ako both sad and happy. Sad because malis si Speaker bilang Speaker, no? And happy because nagkaroon ng very smooth transition. Correct. No, from Speaker Martin Romualdez to Speaker Bogie D. III, no? Yan ay isang pagpapatunay na talagang stable, no? At may continuity ang nangyayari ngayon sa ating gobyerno, lalo na diyan sa House of Representatives, no? ang idagdag ko lang, no, hindi rin natin dapat kalimutan yung naging proteksyon ng ating speaker sa ating presidente. Malaking factor, malaki po yung papel na ginampanan ni Speaker Martin Romualdez para protektahan po yung ating presidente. Kumbaga ito yung strong arm Ito yung nagtatanggol sa ating presidente. Tahimik lang yan, pero yan yung nagtatanggol sa ating presidente. So yung past 3 years talaga malaking natulong niya. Bukod doon, pati yung mga legislative agenda na sinulong ng ating executive branch of government headed by our president ay naisulong ng gusto talaga sa House of Representatives, no? In fact, kung di ako nagkakamali, out of more than 60 or 50 na priority bills ni Pangulong Bongbong Marcos, almost 100% na nagawa nila yan. Nang mabilis, no? Nang mabilis. So nabinbin lang sa Senado. So ito na po yung video na alay natin kay Speaker Martin Romualdez. Politika ng Pilipinas. Bihira ang isang pinuno na handang isang tabi ang kapangyarihan alang-alang sa kapakanan ng bayan. Isa sa mga natatanging halimbawa nito ay si Speaker Martin Romualdez. Dahil sa kabila ng mga tsismis at paratang na ibinabato laban sa kanya, mas pinili niyang bumaba sa pwesto. Hindi dahil siya ay nagkulang, kung hindi dahil mas pinili niyang unahin ang katahimikan at pagkakaisa ng bansa kesa sa kanyang sariling interes. Sa kanyang panunungkulan bilang Speaker ng Kamara, na ipakita niya ang tunay na diwa ng pamumuno, naayos niya ang gusot at sigalot sa loob ng Kongreso, at napagkaisa niya ang iba't ibang grupo ng mga kongresista na dati ay hindi magkakasundo. Sa kanyang mahusay na pamumuno, nakapagpasa ang Kamara ng maraming mahalagang batas na nagbigay ng benepisyo sa mga mamamayan. Mga batas na nagtataguyod sa kabuhayan, nagpapalakas sa serbisyong panlipunan, at nagbibigay ng mas matatag na pundasyon para sa kinabukasan ng bayan. Sa lahat ng ito, nananatiling malinis ang konsensya ni Speaker Martin Romualdez. Walang bahid ng katiwalian ang kanyang pangalan at walang kusing na ninakaw mula sa kaban ng bayan. Ang kanyang pamana ay hindi nakabatay sa kayamanan o kapangyarihan, kundi ito ay nakabatay sa tiwala at respeto ng taong bayan na nakakita ng kanyang malasakit at sakripisyo. Sa huli, ang kanyang pagbibitiw ay hindi tanda ng kahinaan, kung hindi isang makapangyarihang patunay na ang tunay na leader ay handang magsakripisyo kahit pa ang sariling posisyon upang mapanatili ang katahimikan
pagkakaisa at dangal ng Republika ng Pilipinas. Sa muli, maraming salamat sa sakripisyo mo, Speaker Martin Romualdez. Mabuhay ka. To rise over our setbacks, wiser and stronger. Ganda ng pre Ayan. Parang napaka-emotion. Emotional lang. Hindi, ano dapat yun Kanta sana yun kagabi, ginagawa ko, compose kong kanta kaso hindi kakayanin ng i-record pa, kaya ginawa ko na lang na parang tula. Maganda. Ginawa ko na lang. Ngayon yan, pasasalamat natin yan kay Speaker kasi kahit paano marami akong nailapit sa kanya na mga kalugar ko na may mga sakit sa mga ospital na natulungan ng Kongreso. At sila pa mismo yung tumatawag. May mga testimonya tayo natatanggap. Pag may i-refer ka, tatawagan sila mismo. Kung okay na lahat, no? Or kung meron pa sila kailangan. Yun yung hindi alam ng tao kasi bibira naman natin i-report yan Alam nyo kanina dun sa speech ni Speaker dun sa isang video, marami malungkot. At marami rin nagsasuggest sa kanya na sana raw tumakbo siyang senador o kaya vice president sa 2028. Pwede. Marami nagsasuggest sa kanya dun sa comment section ng isang mainstream media na video nila nung speech ni Speaker Martin Romualdez kanina na nagpapaalam. Ako ang gusto ko sa kanya, lumaban siya. Labanan niya yung mga naninira sa kanya. Yun. Yung mga taong for the past 3 years walang ginawa kundi siraan siya. Correct. Yun kasi problema sa kanya, tahimik masyado. Pag upo pa lang, binakbakan agad di ba? Hindi kasi... Napaka-gentleman hindi. Kung yung ugali ni Claire Castro, punta kay Speaker, ewan ko lang. Away talaga. Diba? Away talaga. Di ba? Pero moving forward, yan naman ang commitment ng ating speaker, no? Sasagutin itong mga aligasyon sa kanya. Head on. Sasagutin niya yan. Lalabanan niya ito at hindi niya atrasa yan. Kasi nakasalalay dyan yung reputasyon niya, yung kanyang pangalan. Diba? So kailangan niya sagutin din yung mga aligasyon. Pero alam nyo, kung sa totoo lang, yung ilang araw o linggo na lumipas, kung meron talagang totoong ebidensya, nailabas na yun ngayon. Correct. Wala naman. Posibleng makaligtas sa mga mainstream media yun. No? Simula nagsalita si Curly Discaya at si Sara Discaya, no? Na sinabi nilang nababanggit. Nababanggit lang Wala silang direct evidence, hindi sila nakipag-deal diretso kay Speaker Martin Romualdez. Walang usap-usap. So, wala talagang ebidensya. No? From that time until now, kung talagang merong kalokohan na ginagawa si Speaker Martin Romualdez, palagay ko lalabas na yan. At saka si Presidente. At saka, sige, pre, sa connection ba naman ng mga ng mga dilis ngayon, di ba? Imposibleng hindi nila mahalukay yan kung meron talagang kabulastugan etong si Speaker. Correct. Diba? Si PBBM mismo ang nagsasabi, biktima rin niya ng name dropping. Usually kapag sikat ang tao, 'di ba, gagamitin yung pangalan, ito para kay speaker, ito para kay ganitong tao. So, wala kayong ebidensya pa na napapakita. Saka si Speaker Martin, hindi pa yan congressman, bilyonaryo na talaga yan. Super rich na yan. Yung pamilya nila, no? Talagang magaling yan na abogado, magaling na negosyante, no? So, parang naman nating na masyadong hinihiya o tinatapakan yung tao. Hindi. No? Kayo ba hindi ba nagagamit kayo sa name dropping? Oo. Kasi ako minsan yung isang follower ko nahuli dun sa lugar ko. Saan yan? Sa Makati. Nahuli dun sa Makati. Ngayon, porque follower ko siya, tapos nagchat-chat kami, ginamit yung pangalan ko kasi akala niya kilala ko lahat ng enforcer doon. Ginamit. Pinsan ko si Palerista. Hinuli siya lalo, DDS yung enforcer Pero totoo sa kultura ng mga Pilipino, name dropping is really common. Lalong-lalo na sa mga ginagawa yan. Gobyerno na. Totoo yan. Sabi ni ganyan-ganyan. Sabi Pampadulas, di ba? Normal po yun. Nagkataon lang dito sa Pilipinas, kapag biktima ka ng name dropping, yung mga judgmental ng mga Pilipino, di ba? Oo, naman talaga. Kaya nga sinasabi ng ating presidente dyan, you have to be discerning. Check ninyo, sino ba yung nagsalita? Ano yung motibo ng nagsalita? Di ba? Kasi huhusgahan mo na yung tao, paano kung fake yung sinasabi niya mga aligasyon? Di ba? Maging discerning. Peke naman talaga yun. Halata talaga. Kasi kung gaya nga nasabi ka kanina, kung meron talagang kabulastugan, etong si Speaker, lumabas na yan. Tingnan nyo yung sa dalawang senador. Diba? Lumabas kasi meron talaga. Kay Speaker, salita lang, pangapangalan lang, kaya wala talagang ebidensya. At saka sabi naman ni Speaker, haharapin niya yung mga chismis na ipinupukol sa kanya. Sa akin, palagay ko kaya niyang harapin. Naman, abogado yan At the end of the day, palagay ko ma-vindicate si Speaker. Easy lang yan, easy lang, kumbaga. Totoo yan. Hindi yan magiging abogado kung pahina-hina ang isip niyan, utak niyan ni Speaker. Hindi magiging Speaker ng 3 years. Naman. At nagdagat pa. Kung mahina ang diskarte ng ating Speaker. Ang Malacanang naman, i-mention lang din natin na welcome po sa Malacanang yung pagkakahalal ng bago pong Speaker
dyan po sa House of Representatives. At ang sinasabi po ni Yusek Clear Castro kanina, no, they will work hand in hand with the House of Representatives para ipagpatuloy pa rin yun ang pag-usapan na priority bills. So, si Speaker OGD na ngayon. Anong basa nyo dyan? Anong tingin sa kanya? Yung mga nangangamba, gusto ko sabihin doon sa mga Marcos loyalists and supporters, kung nangangamba po kayo, wag po kayong mangamba. Dahil si Speaker Boji III po ay kaalyado ng Pangulo. Isa sa mga close friends po ng Pangulo si Mr. Personal Boji. friend. Personal friend. So, imposible pong maging alanganin ang administrasyon ng ating Pangulo, no, under his leadership. Kasi may mga nagsasabi kasi, PDP rin siya dati. Sino ba palirista nga hindi galing sa PDP? Sabi ko nga, nung panahon ni Digong, lahat ng congressman, PDP yan. Ano yan survival yan survival strategy ng mga talaga ang buhay ng mga kongresista para makakuha ng pondo para sa distrito nila. Ganun po ang kultura ng politika dito sa Pilipinas. Kung sino pong partido, no? Sino presidente? Kung sino presidente at kung anong partido niya, doon kumakampi ang mga politiko. Bakit po? Para po mabigyan sila ng mga proyekto ng national government headed by the president, no? Ngayon kung nung nakaraan PDP po si Speaker Boji D, no? At after ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte natapos at si President Bongbong Marcos ay Partido Federal ng Pilipinas o kaalyado niya ang lakas CMD, natural po doon pupunta ang mga politiko. Yung mga naiiwan sa PDP, yun talaga yung mga tungok-tungok. Just a comment sa bagong speaker, no. Kanina pinapakinggan natin yung acceptance speech niya. Very soft yung speech niya pero strong yung message. I-quote lang natin yung famous line niya, no. Sabi niya, I will not defend the guilty, I will not shield the corrupt. Kasi alam niyo naman, no, medyo naapektuhan din naman talaga yung imahe ng House of Representatives dahil sa issue ng flood control. Kasi allegedly may almost 100 na involved dyan, mga contractor dito sa mga flood control projects. So parang sa tingin ko, isa sa magiging mission ni Speaker Boji, ibalik yung tiwala ng taong bayan sa House of Representatives. Ayun ang pinakamaganda sa sinabi niya sa speech niya. No? In fact, kineri na agad ng mainstream media. No? Nabasa ko na bago tayo mag-umpisa. Nabasa ko na sa mga social media posts yung linya. Quotable quote na yun. Quotable quote niya na yun sa kanyang speech. So makikita naman natin si Speaker Boji D na talagang kung track record pag-uusapan nito wala naman walang question. Walang kumbaga walang anomalya, wala man lang kaso, walang ibinabato sa kanya ng mga atiwalian kasi matagal na palang politiko to Matagal na. Pero kahit kailan hindi ito nasangkot sa mga anomalya ng pagnanakaw. 3-termer na congressman noon, 3-termer na governor, 2-termer vice governor, then balik to congressman ngayon. So, hindi pa nakakatikim ng talo to. So, ibig sabihin, mahal ng taong bayan sa Isabela. Kaya nararapat talaga na siya maging speaker kasi pili na rin ni PBBM. May basbas ni BBM yan. Pero bina-black ops na. Wala Naglabasan na naman mga dilis. Huwag natin pag-usapan. Baka may babagit ako. pero well-respected siya ng kanyang mga colleagues sa Kongreso. In fairness. Well-respected siya. Kasi hindi naman pipiliin yan palagay ko kung hindi siya respetado. Pero mas matanda siya kay speaker, no? Mas matanda siya, no? Mukhang mas matanda siya kay speaker. So, yan po yung ating ngayon pinag-usapan natin kay Speaker Martin Romualdez. Yan, medyo malungkot. Pero kahit paano, move on na kaagad tayo, ha? Move on. Kasi syempre, lives goes on naman. Masyado makita. So, etong AMLA na to, ito pala yung, effective na kaya kaagad yan? Effective agad yan. Kasi nag-grant na ng AMLC. Court of Appeals. Court of Appeals na nag-grant ng ang nag-a-apply at ang AMLA. So, ibig sabihin, yung Pasko ng mga to, talagang gipit malungkot ngayon. Na talaga. Christmas siya. Medyo diet to mga to. Kung dati, lechon. Ngayon, kwek-kwek na lang siguro. Kung hindi naman ayun lang talaga. Kasi alam na rin nila yan. Alam na rin nila yan. Gusto ko lang babanggitin na sana kasama sa mga kakasuhan o na freeze order yung kanilang assets or deposits yung mga COA auditors. Kasi doon sa finailan ng kaso, parang wala ang... DPWS pa lang yata yun contractors. Din sa engineers Kung sinama na yung pati mga empleyado, cashier, di ba? Sinama na, pati mga yung mga nagpo-post audit, di ba? Dapat sinama na. Sa tingin mo yan. Sila sa mga, sa mga, kumbaga, inspection report na nagsasabi na complete na yung mga projects. No? Kung kasali sila doon, assuming po nakasali, wala pa naman ako nakikitang actual documents ng completion report, no? Kung kasali sila doon, dapat lahat na nakapirma doon. Baka ICI na ang mag-reveal. Baka sa ICI. So tingin mo yan, hindi pa kaya huli ang priest ni Secretary? Palagi ko medyo, kung meron man
makuwang mga assets or deposits na naiwan, no, sa kanilang mga bank accounts. Palagay ko hindi na ganun kasubstantial. Na yung ibig sabihin yung laki no, kumpara kung mas matagal noon pa sila nag-freeze ng assets, no. Kasi dito sa Pilipinas hindi katulad nung sa United States eh. Sa United States immediately kapag maging suspect ka sa fraud, matik yun. Matik, ang bilis ng action. Di ka na talaga makakakilos, magugulat ka na. Hindi ka magkakaroon ng time para i-withdraw o para ilipat yung mga assets. Dito sa Pilipinas, because of nasa constitution natin yung tinatawag na due process, yun, medyo matagal ang proseso. Pag sinabi mo ba, sir, na i-freeze yung assets, ibig sabihin yan, pwede mo na rin kalkalan yung mga previous transactions niya? O separate pa yan? Pwede, separate yun. Kapag sinampili na duces tecum, ibig sabihin na duces tecum yung documents, isasampina na kunyari na ICI o ng gobyerno, pwedeng i-present ng bangko yon. Kasi hindi naman pwede basta-basta i-present ng mga bangko yon without sampina. Dahil meron tayong yung privacy bank secrecy law, no? So kung may sampina, pwede nilang ipadala lahat ng transaksyon tungkol sa mga bank accounts nila. Yun ang maganda kasi makikita mo kung magkano pumapasok, di ba? Yung aligasyon lang ni Trillanes halimbawa, kay Sara Duterte, billions ang pumapasok. So, pwede sigurong pagsimulan niya ng investigasyon. Makikita talaga yun dahil merong audit trail nga na tinatawag, no? Especially kung galing sa bangko, hindi mo talaga mag-question integridad ng audit trail ng bangko. Ang problema kapag nailabas na kasi yung pera. Hindi mo na rin mahahabol, no? Saan mo hahabulin? Hindi, tsaka karamihan talaga sa mga yan, hindi na siguro nagbabangko. May vault talaga, siguro sa bilyaran na lang nila. At saka alam nila, yung pera, naman. Lucky may boxes yung pera. Alam mo, hindi ka basta-basta rin pwede mag-deposito sa bangko na malaki yan. Di ba sa sahod nga natin sa YouTube, sa Facebook, kapag malaki, hindi mo na i-release. Iutay-utayin mo. Kasi legit naman yung business nila. May mga corporate papers yan. Tatanggapan ng ng pera ng mga bangko yan. At kung di ako nagkakamali, mga preferred or VIP clients pa yung mga yan, lalo kung billion-billion ng pera nila sa bangko, pwedeng makapag-deposit yun. Kaya lang, kung, kasi may tinatawag tayo sa banking system natin na know your client, KYC. No? So, kung yung mga bangko, kilala yung kliyente na talagang malaking negosyante, no? May mga malalaking project sa gobyerno, tatanggappan ng pera yan. Wala naman pakialam yung bangko kung saan galing pera. Correct. Hindi ka lang tatanggapin kung kunyari ako si Yayam Dizon, wala naman ako may pakitang business document sa bangko, tapos magde-deposit ako ng hundreds of millions, at talagang pwede akong ma-reject. Baka kasi isipin nila, galing yan sa drug money o galing sa sugal, illegal gambling, talagang hindi ako tatanggapan ng bangko. Pero itong mga contractors kasi na ito, palagay ko legit yung mga papers. So, ito. Kaya importante rin na na-freeze yung assets, di ba? Okay. Pag-usapan naman natin itong isang... Ayan, maganda yan. Maganda. Nagbabanggaan sa Senado. Maganda to. Si Senator Marcoleta saka si Senator Tito Sen. Ba't ano ba kwento dyan doon sa mga hindi updated? Ano ba kwento dyan? Ito naman kasi si Senator Marcoleta, from the very beginning pa lang, na nagpasabog ang mag-asawang Sara and Curly Diskaya sa Senado, no? Pinupush niya na maging state witness tong dalawa. Mukhang napangakuan. At dahil siguro sa napangako na binigay niya sa mag-asawa na to, kaya parang lumalabas na parang nag-aabogado na siya. Sa mga Diskaya? Sa mga Diskaya. Kaya pinupush kay Senator Soto, no? Para maaprubahan yung kanyang recommendation na maging state witness tong mag-asawa na to. In fact, may letter siya. No? Kaya lang, napahiya siya in a way dahil hindi ayaw pirmahan ni Senator Tito Soto yung kanyang recommendation. Nagpa-press con siya dyan eh. Kung may pinangako ang tanong, ano kaya yung pinangako? Bakit gustong-gusto niyang ilagay sa witness protection itong dalawa natin? Wala akong ibang nakikita kundi freedom. Kasi ang state witness, kapag nag-state witness ka, syempre ang hihingin mo yung kalayaan mo in the future. Diba? Anong kapalit nun? Sabihin mo yung inventong kwento. Ito nakikita kong doon ba sinabi ko wala kang idadawit sa Duterte. Yun yung kasama doon sa yun actually na binabanggit ko about Diskaya's gambit noong nakaraan. Yun yung palagay ko quid pro quo na tinatawag, yung palitan ng pabor. Quid pro quo ang tawag doon, no? Hindi siya nagbanggit ng mga senador. Hindi siya nagbanggit ng mga transactions simula 2016 to 2022. So yan palagay ko ang kapalit na hiningi, no? Ng hindi ko po sinasabing totoo, pero yan ang aking opinion.
hiningi ni Senator Marcoleta, no, doon sa mag-asawa. In return, no, magiging state witness. Hindi, kapag nagtataka ka rin eh. Magkamag-anak ba si Marcoleta at sila Diskaya? Hindi. Bakit kung abogaduhan niya, akala mo binabayaran siya ng talent fee? Diba? Ito pa, very problematic kasi pinakinggan ko yung press con niya eh. After that, nagkaroon siya ng press con. Una, masama yung loob niya kay Boyeng Rimulya. Kasi over the weekend daw, maganda yung usapan nila eh, di ba? Dahil gagrant itong WPP. Tapos, nag-change ng leadership, biglang hindi nag-grant. Pangalawa, hindi dinaan sa ibang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, desisyon niya lang yan na ipasok sa Witness Protection Program itong mag-asawa. Malinaw na dapat naaprubahan niya ng committee. Hindi ibig sabihin ng chairperson lang, aprobado ng Senate President. Yun ang pagkakamali ni Senator Marcoleta. Kasi po ang Senado, it's a collegial body. Lahat po ng desisyon dyan, pag didesisyonan ng majority. No? Kung sa committee, majority nang nasa committee. Kung sa plenary, majority nang nasa plenary. Di ba? Sinusolo niya eh. Siya lang nagdesisyon. Hindi po pwede yun. Ito, itanong natin sa mga viewers natin yan. Bakit sa tingin nyo, i-comment nyo sa tingin nyo, bakit kaya parang nag-aabogado na etong si Senator Marcoleta? Ano ang naalok? Dito sa mga Diskaya, ano kaya ang napag-usapan? Meron kayang pinangako? At ano kaya ang alok? Sige, i-comment nyo dyan at babasahin natin mamaya para maganda-ganda ang ating diskusyon mamaya. At isa pa din sinabi niya rin doon sa press con, kasi ang sinasabi ni Tito Soto, no, kailangan muna, referring to Boyeng Rimulya statement, na ibalik ng mga Diskaya yung mga ninakaw. Sabi ni Marcoleta, wala yan doon sa requirements para maging miyembro ka o maipasok ka sa Witness Protection Program. So in short, sige, kahit wag mo na isauli yan or kahit man lang magpakita ka ng intent kasi sinasabi niya, magkano yung ibabalik? Hindi pa na-determine ng korte yan. Ang punto ko naman dyan, sana kahit commitment man lang, di ba, na once na mapatunayan na ganyan, inakaw yan, ibabalik natin. Pero wala ka naman marinig sa mga Diskaya. Saka last time, binanggit natin, no? Very accurate tayo, yung 5 requirements para mag-qualify ka as state witness. No? Hindi sila papasa doon sa, lalo na yung pinaka-importante, dapat ikaw yung least guilty. Kaso sa sitwasyon na to, no, kung makikita nyo yung billion-billion na erase nila sa negosyo nila, hindi ka pwede magiging least guilty. In fact, you are most guilty. Kaya using the yung nangyari or experience during the time of Janet Napoles, the pork barrel queen, no? Hindi nag-qualify din yung as state witness. No? Dahil hindi siya ang least guilty. Ganun din dito. Hindi sila pwede mag-qualify as sigurado, abogado si Marcoleta, alam niya yan. Pero bakit kaya parang ipinipilit niya, no? And dahil may pangako na hindi natin nakita. Ito ay natanggal. Yung abogado pala ng mga Diskaya, nagsalita na pala na sinabihan pala sila ng ilagay lang sa affidavit nila 2022 to 2025 lang daw. Yun ang may video yan. Yung abogado nila Diskaya, may video yan. Sinabi niya yun. At kung ako, dapat ipurso ng Senado yan. Hindi dapat ganon. Hindi pwedeng i-commit ni Senator Marcoleta ang Senado para sa sarili niyang kapakanan lamang o sa sarili niyang desisyon. Hindi niya pwede. Hindi pwede. Buti napalitan. Kasi isipin niyo kung hindi napalitan yan, nako. Parang hocus-pocus na naman yung hearing dyan sa Senado. No? Kung hindi napalitan yan. Abogado ka, hindi mo alam yun. Oo. Tapos, questionable na nga yung credibility ng mga Diskaya, di ba? Kasi hindi raw naman trabaho nilang i-vet yun. Korte daw ang mag-vet. Kaya ako, hindi ko talaga binoto yan kasi alam ko walang silbi yan eh. Hindi ko talaga binoto nyo ba yan? Hindi. Hindi ko talaga binoto yan. Alam ko ba sa hindi binoto? Kasi hindi ako magka-qualify sa 2,000 eh. Mas mataas dun yung... singilin na natin yan. Nasaan na yung libreng bill sa Meralco? Yung 2,000 or less. 2,000 or less. Libre na. Yan naman lumanag talaga na budol pag hindi nagawa yan. Parang 10K ayuda din yan. Hanapin nyo na yan. Nasaan na po yung libreng bill? By the way, mga ka-BBM, under Section 17, Rule 19 of the Revised Rules of Criminal Procedure, only the court decides kung sino ang pwedeng gawing state witness. Hindi pwede si Marcoleta. Hindi pwedeng ang Senado. Only the court. Okay po? So maliwanag po yun. Kaya yung ginagawa po ni Senator Marcoleta ay maling-mali from start to up to now. Alam mo, naisip ko lang, hindi kaya kasi congressman din siya noong panahon na yun eh. Hindi kaya may pinagtatakpan siya? Posible. Na maaaring ikadawit niya? Posible. Diba? Na maaaring ikasira ng pangalan niya? Kasi kung bakira niya, kala mo talaga, pamilya niya ng mga Diskaya. Nagtatanong po kami wala kaming conclusion. Alam na nga niya na
hindi sila least guilty pero 'di ba parang pinupush pa rin. Parang nag-aabogado na nga talaga siya. Kaya magaling din ang sitwasyon Ano ba ito? Divine intervention ba to o kung ano yung nangyayari, 'di ba? Nagkaroon agad ng balasahan. Correct. Magaling din Magaling din. Tama lang. Kaya sabi ko tumaya sa maling kabayo ang mga diskaya. Yung gambit nila ay si Senator Lacson, sa tingin mo kaya niya kayang pamunuan niyang Blue Ribbon? Nako. Mas pagkakilala mo sa kanya, knowing Senator Panfilo Lacson and his track record, kung masusubaybayan yan, ako nasubaybayan ko dahil medyo may edad na po tayo. Ilan taon ka na ba? 56. 56. Okay. So, si Senator Ping Lacson talaga pong straight shooter yan, no? Talagang mapapanagot ka niyan, no? Pananagutin po kayo talagang kapag may kasalanan kayo. Kasi marami na ring inimbestigahan niya sa Senado. Oo, totoo yan. In fairness sa sa integrity, di ba? Hindi ganoon ka na-tarnish yung integrity ni Lacson. At si Senator Ping Panfilo Lacson po, simula nag-umpisa maging senador, hindi pa po tumanggap ng kahit 5 pork barrel yan. Correct. Tama. Okay? Si Senator Ping Lacson. Kung magkano po ang budget niya bilang senador, yun lang po ang pinagkakasya niya sa kanyang trabaho. Hindi po yan tumatanggap sa mga billion-billion na pork barrel. Alam mo, yung mga dilis, galit dyan kay Lacson. Sabi, bakit yan? Hindi naman abogado yan. Dapat abogado. Galit yung mga dilis kasi nga hindi abogado. Pero binoto si Robin Padilla. Okay, head pa ng Constitutional Commission. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan,
ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat na